Anong lugar to? Skyway. Guys, nadidinig niyo ba ako? Guys, kumusta kayo dyan? Mga boys! Live na ba tayo? Okay, loud and traffic. Ito, pasensya na kayo, madilim. Wala pa ako sa studio. Siyempre, ayoko namang mawala sa ano nyo, sa feeling nyo. Yeah, guys. Okay, so kwentuhan tayo. Pag-usapan natin yung Gilas. Ito, I'll be honest, hindi ko napanood yung second half. Doon lang ako sa first half yung dumidikit-dikit tayo from the 6-point lead. No? Maganda yung performance ni Scotty that time, no? Yung mga napanood ko. And then, sino pa yun, Sai? Of course, si Justin Brownlee. Yeah. Si Pardo. Yan. Oo nga eh. So kayo, ano masasabi nyo? Uy, pasok na kayo. Request sa kayo ng stage. Tapos tulungan nyo ako naman magtatanong sa inyo tungkol sa naging performance. Hindi ko talaga napanood, honestly. But, definitely, this is another, not just a victory, this is another breakthrough para sa Gilas Pilipinas, no? Under Coach Tim Cone. Kasi nga, to beat the odds, no? Ayan, pumapasok na si Aldrin. And kahit pa paano na putol na natin yung losing streak natin against the Kiwis, although baka may mga skeptics ang magsasabi na hindi naman talagang full na line-up, no? Hindi naman strong line-up yung field ng New Zealand, but still, a win is a win, diba? We were able to beat them and nakakuha tayo ng momentum. Salita ka na, Aldrin, Noy. Teka lang, ipopost ko lang. Nasa playback na ako. Nasa playback. Oh, guys. Wala sa FB at YouTube. Mobile ako. Ayan, okay. So, Aldrin, magsasalita ka ba? O tambay ka lang? O maglilip tapes na lang ako? Idol. Ayaw magsalita. Remove from stage. Okay. So yun nga, magandang panalo ito, no? And somehow, kasi yung Hong Kong naman, siguro wag lang madulas sa balat ng saging yung mga players natin, no? Mukhang walk in the park na sa atin. Ayan, si Mark, salamat, may pumasok na madaldal. Okay, so kailangan ko ng mga madadaldal ngayon, kasi hindi ko talaga napanood yung game. So at least ma-update nyo ako, no? At ma-brief nyo ako kung ano yung nangyari. Mark, kumusta ka na, idol? Mark. Ayan, idol. Salamat, pre. Congrats sa atin. Salamat, pumasok ka. Akala ko magsasalsal ako mag-isa. Pre. Kwento mo naman yung nangyari sa game, tapos ano yung mga positives. Kuited, pabukas nga ng ilaw sa taas. Well, yan sa baba. Yan. Kanina sa game, idol. Actually, nabahan pa. Kinabahan. Kasi papasok ang mga tira sa labas ng Tall blocks. Tapos, hindi ako kasi, nung first half, ang ini-expect ko doon, sabi ko, medyo yung first half kasi yun yung napanood ko lang tapos biglang pumasok na ako sa meeting. Ang naisip ko dun kasi parang ako pakiramdam ko dito yung tall blocks nakikiramdam lang sa opensa at sa depensa ng Gilas. Sabi ko baka dumiin to ng third quarter, so kasi medyo unusual yung laro nung tall blocks kanina, although siguro bigyan din natin ng credit yung team natin dahil siyempre maganda yung depensa tapos sumasabay talaga, tapos the hustle of Scotty Thompson.
no, particularly in the first half, talagang nag-spell ng difference, di ba? But ano yung nangyari sa second half, Idol? Kwentuhan lang tayo ulit, ha? Kanina, Idol Snow, buti na lang nakapag-adjust kaagad si Team Cone kasi may mga minutes doon na si Junmar ang nasa loob, si Junmar sa sentro. Tapos inaatake si Junmar sa pick and roll. Then, nahihirapan si Junmar sa recover or makuha kaagad ang depensa sa pick and roll. Siya yung ina-atake. Buti na lang nilabas si Junmar. Naging may quarter doon na naging liability si Junmar sa defense eh. Kasi ina-atake siya ng tall block sa pick and roll, then so para mabawasan tayo. Alam nila yung capacity ni Junmar din, Brad eh. Kasi siya yung anchor natin sa middle eh. 'Di ba? So, you know na pag tinanggal mo yung pundasyon natin na yon, no? Talagang mabubungal tayo dahil alam naman natin, 'di ba? Sila hindi pa naman ganoon talaga ka tough underneath, 'di ba? So, malamang yun yung talagang isa sa game plan nila, which according to your kwento, no, nag-backfire, 'di ba? But I may be wrong, nagbabasa ako ng mga yan yung parang outcome na height limit sa PBA. Di sanay si Junmar sa matatangkad. Actually, Idol, hindi makaporma si Junmar sa ilalim kanina. Buti na lang may mga assist si Kai sa kanya, may mga drop off, may mga drop pass si Kai kay Junmar. Kung wala, 0 points si Junmar kanina kasi hindi siya makaporma dun sa bantay niya. Wala ka, Idol. Okay. Okay na ba? Sige lang, nakikinig ako sa'yo. May tinatanong lang ako sa source ko, tinext ko kaya nawala ako. Sige, nakikinig ako sa'yo. Go. Yun kanina, yun lang yun na parang nabantayan ko, Idol. Kanina, inaatake nila si Junmar sa depensa kasi mabagal si Junmar makarecover sa pick and roll eh. Tapos, in terms sa kanyang offense, hindi siya makaporma sa ilalim kasi ka-height niya lang. 6'10 lang din yung bantay niya eh. Kalimutan ko yung pangalan. Basta 6'10 yun, ka-height ni Junmar. Hirap si Junmar sa low post. Buti na lang, may mga drop pass si Junmar sa ilalim galing kay Kai. Pero yung Junmar na nakikita natin sa PBA na lumo-low post, may mga footwork. Hindi nagawa ni Junmar kanina yun. Hindi kasi mabibilis yung mga Kiwis, Brad. Yung height nila natural eh. Yung kay Junmar, bibira. Tapos yun nga. Sinabi mo nga, hindi rin kasi nasanay si Junmar competing against players na taller sa kanya. Kasi sino ba mga nakalaban niya sa PBA na mas matangkad sa kanya? So somehow, sana hindi pa uli ang lahat. Kasi right now, PBA is implementing higher unlimited height para sa mga import. Tapos, di ba, pumasok na rin yung mga matatangkad na mga players ngayon sa draft, di ba? So hopefully, di ba, maging maka-improve pa to kay Junmar. Sabi nga nila, you can teach old dog new tricks, di ba? But then again, Junmar is like a sponge. Mabilis actually, sa totoo lang, hindi pa nga nilalabas si Junmar yung kanyang talagang mga arsenal dyan eh. May mga hookshot ito, Brad eh. Kinuwento sa akin ni Don Ramon, sabi niya nung high school, nung college to, may hookshot yan. Hindi ko nga alam ba't di niya ginagamit ngayon. So siguro, pag alam ni Junmar na medyo bumabagal na siya o medyo nag-struggle na siya, baka doon niya ilalabas yan, di ba? Alam mo, boss, no, kanina, believe ako sa adjustment ni Team Cone eh, kasi may nangyari kanina na naiipon ang Gilas kasi matatangkad lahat. So, ang ginawa ni Team, kung nagpapapasok ng short lineup ang tall blocks, pinapantayan ni Team para makahabol kasi mabibilis ang mga tall blocks eh. Kahit na yung mga bigs nila, sobrang bilis talaga. So ayun yung sagot sa ito sa kay Junmar, Brad, kung ba't nahihirapan na kung bakit nagdadalawang kaliwa yung paa sa depensa. Mabibilis yung mga kalaban. Yeah. But that magandang lesson ito, no? Kasi tandaan natin ang competition natin dapat pataas, ang performance natin dapat pataas. So maganda yung performance. So at least tayo sa Gilas Pilipinas natin. Yeah. Boss, no, sasagutin ko lang itong mga nagko-comments dito. Hindi ako hater ni Junmar. Actually, gusto ko si Junmar kasi Bisaya yan, katulad ko. It's just that yung sinasabi ko kanina, yun yung nangyari kanina. Parang hindi naman kayo nanonood eh. Totoo naman. Mabagal, diba? Ang bagal ni Junmar kanina eh. Hindi siya makasabay sa mga eh.
Mark, no, total, regular ka na dito sa program natin. Tandaan mo, Brad, no, the more na tinitira ka nila, the more na nagmamatter ka sa kanila. And kung meron masabihin negative, no, tama ka, sinagot mo na lang. Kaya lang, halata yung pikon sa'yo eh. Ako napapasin mo, parang baliwala lang. Sasagutin ko, bubusitin ko, di ba? Isasampal ko yung talagang pananaw ko, di ba? O yung obserbasyon ko, analisiya ko. Di ba, ganda. Huwag kang balat sibuyas, brother. No? Okay? Kasi, saka lalo na magiging honest ako sa'yo, idol, ha? Lalo na yan, ang magiging problema mo, as you keep on talking dito sa program natin, kasi dumikit ka sa Converge. Nakuha mo ako? Naging admin ka ng Converge, which is dapat hindi. Kaso, andyan ka na eh. Di ako admin ng Converge, ha? Di, admin ka eh. Logo ka ng Converge eh. Hindi, ano lang ako, idol. Fan lang ako ng Converge. Hindi ako humahawak ng mga social media pages nila. Pero nga, at least boss, at least yun, siguro, I will perhaps devise a use sa'yo, di ba, na hindi ka nila itatype ka sa Converge fan, magagalit sa'yo because may kasi nakalaban. Kasi nga, may kulay ka na ngayon. Ako mo. Kaya yung mga fans nga na yan, ako, tinatanong ako, ano ba ang team mo? No? Kasi hinahanapan nila ako ng butas. Isa totoo lang, wala talaga akong team. No? But eventually, no, dati meron din akong paboritong mga teams. Kaya lang, eventually, no, na shed off ko yon kasi nga, di ba, nasa trabaho natin. Tsaka bukod doon, kaibigan mo lahat yung mga Tama. Mga teams, tsaka yung mga players. Okay, kasama na rin natin, idol ngayon, teka, napindot ko, hindi ako sarili ng cellphone. Saan ka galing, idol? Ano? Saan ka galing? Saan galing? Sa Resorts World. Kayo naman, parang naman kayo bago ng bago. Hindi, may ka-meeting lang tayo. No, marami tayong mga snowbomb na napulot dito ngayon. Ha? Okay. Si Aldrin ba to? Aldrin? Boss, good evening. Aldrin, ano nangyari sa'yo? Inong best mo akong pinahirapan on and off ka? Hindi ko maayos. Sorry, hindi ko maayos yung kanina. Pero okay na. Pero ikaw, ano masasabi mo doon sa laro natin? Promising ba? At kumaga, bumalik na naman ba yung kumpiyansa mo? Kasi lahat naman tayo, Brad, tontuwa nung Latvia. Tapos mga sumunod na laro, biglang naging nga tayo, di ba? Parang naging anticlimactic, di ba? Kasi napuno naman tayo doon. Pero ito, talagang high hopes ka ba sa Gilas na to that, we can reach for higher ground this time? Siguro ako, boss, no, kung tatanungin ako, mas kumpiyansa ako sa lineup na to kasi well-balanced eh. Hindi katulad ng mga past Gilas, more on guards tayo eh. Dati, kung ilang yung matangkad, minsan, ilang sa past Gilas, hindi pa nagagamit ng maayos. Pero ngayon, marami tayong matangkad, nagagamit na ng maayos. Like, umiikot talaga yung rotation. Kumbaga, walang superstar eh. Kahit superstar ka pa na UAAP. Alam mo, ito magre-real talk ako sa inyo ngayon kasi inobserbahan ko yung Gilas kanina, tapos nirecall ko yung mga previous sa mga tournaments natin, Asian Games. So, after the World Cup, after Chot Reyes, no? So, binalikan ko yun, tapos yung Latvia campaign natin. Alam niyo kung ano yung napansin ko? Kung ba't maganda yung fluid yung opensa ng Gilas. Ewan ko kung a-agree kayo, lahat ng mga viewers natin na ayaw mag-live, no? Ayaw sumama dito sa online na meeting natin, no, virtual meeting natin, no? Ewan ko kung a-agree kayo. Alam niyo kung ano yung isa sa, kumbaga, kung bakit biglang nabago yung Gilas? System. Alam niyo kung ano? Bukod sa sistema na dribble and drive, naging medyo hybrid triangle tayo. Management, line-up, ganon. Alam niyo kung ano yung nawala? Alam niyo kung ano yung nabago? management. Ano? Management. Hindi culture, Brad. Nabawasan tayo ng player na hawak yung bola, napakatagal sa kamay niya. Nabawasan tayo ng mga player na point guard pero inuuna. Paano ako titira? Paano ako magiging hero? Di ba? Ayoko na magbanggit ng mga pangalan, Ayoko na magbanggit ng mga pangalan. At ayoko na magbanggit, no, ng mga magkakapatid. Okay? Okay? Yun yung pinakamalaking na bago, Brad. Nakuha niyo ako? Kasi ngayon, yung bola natin, fluid. Hindi na alam ngayon ng mga kalaban natin kung saan pupunta yung bola. Tapos lahat, may capability to score. Diba? Umiigot yung bola, boss. Umiigot yung bola. Spread out yung bola, lalo na nung first half. Alam nyo, nung second quarter, didiinan na tayo ng 12 blocks eh. Kaya lang, di ba, nag-mini rally tayo ng 4-0.
And then Opo. 6-0. Tama po. Kaya medyo hindi tayo na, alam nyo kung dati yon na yung opensa natin nababasa, dribble, Tambak. di ba? Ay, sambok, dribble. Idol. Puta, baka 12 na alamang nun, wala na tayong momentum nun. Idol, Diba? dagdag ko lang, alam ni Team Cole kung paano gamitin si Kai. Yun pa. Di ba? Tsaka siyempre, si Kai Soto nagpapasikat yan dahil baka 2 years from now, magpa-drop na yun sa PBA eh. Kasi balita ko, ano yan eh, gustong kahit kung magkano ang sweldo mo sa Japan, ha? Magkano? Sige, bigyan natin yan. Pati tatay mo, bigyan natin trabaho dito. Gusto mo? Oh, gusto na Paano mag-NBA, boss? Paano mag-NBA? Tingin mo ba, tanongin kita, kung mag-i-improve talaga si Kai, di ba? Kaso ang tanong ko, sa edad ba niya na yan? Tingin mo ba, Brad? Sa tingin mo ba sa edad niya na yan? Kasi sa NBA, Brad, pag lumagpas ka ng 22, pataas, kumbaga sa gulay, pare, panat ka na eh. Ako mo, real talk tayo ha. Siyempre yung mga NBA teams mag-i-invest sa mga bata. Not unless makikita nila yung Pinoy power. 'Di ba? Kasi yun lang naman yung magiging purpose mo dyan eh. Marketing, Pinoy power, hatak mo, parang China. Kasi tandaan natin, isa sa pinakamaraming fans ng basketball talaga sa mundo, ang Pilipinas. 'Di ba? So, yun yung chance ni Kai. At siyempre, kailangan niya mag-improve. Maganda pinakikita niya ngayon sa national team. Of course, hindi mo mawawala yung team. Boss, no? Para sa akin, nag-improve naman siya kanina. Kaso hindi pa rin yan enough para Pero makakuha siya nga, hindi pa rin siya enough. Yun lang. Kaya nga, sana nga mag-improve, sana mapansin siya. At makuha man siya sa NBA, tingin mo tatagal siya ng 5 taon doon? Idol Snow, Diba? dagdag ko lang. Sa tingin ko lang to, personal na opinion, kulang ng outside gunners ang Gilas eh. Kung mapapansin mo, yung 3-point percentage ng Gilas kanina, 8 out of 17. Brad, yung pwesto kasi ni CJ Perez, dapat ibigay na sa iba yun. Pansin mo, Snow yung tres ng Gilas kanina is 8 out of 17. That's 29%. Sobrang baba. Tapos yung yung sa New Zealand, that is 18 out of 35. 51%. Sobrang taas. Kaya sa tingin mo ba? Yan yung kailangan i-address ni Coach Tinko. Not this time. Kasi 2 araw na lang yung pagitan, di ba? So, ibigay na yan. Siguro yan pa rin, babalik pa rin tayo. Mga boss, mag-mute kayo, mag-mute yung ibang hindi pa rin sasalita. Go ahead, man. Idol, agree ako sa iyo yung position ni spot ni CJ Perez dapat ibigay na sa iba kasi kanina bunti ka na uminit ulo kay CJ kasi buntik na magkalat sa third quarter. Nanonood nga ako nakikita ko na siya tagapalakpak eh. Di ba? Nothing against CJ Nothing against CJ. Sinasabi ko lang yung totoo kasi CJ, bansa natin tong dala-dala niyo eh, di ba? Hindi naman ito franchise, di ba? O unless, di ba, ma-motivate ka dito sa mga sinasabi namin to prove yourself, di ba? Huwag ka magagalit, di ba? Kasi pagka kung gusto mo magalit sa akin o mag-tweet yung asawa mo o mag-post ng ano-ano, sino ba tong gago na to kung ano-ano pinagsasabi bago mo sabihin niya, mag-unos didi mag-isip kayo, ha? Kasi ako nagsasalita lang ng totoo. Di ba? Pero kung kanina kay sino yun? Si Ginebra, point guard. Si Scottie Thompson. Grabe puso ni Scottie kanina, idol. Magaling nga, matindi nga. Wala ba tayong audio? May audio kami. Hindi nyo kami nadidinig. Scottie Barnes. Meron na daw. Nasa kasi ko ngayon, dito ako ngayon sa Interstate 82. Nakakapunta para nasa US no? Okay. Teka muna, silipin ko muna yung iba natin tropa, boss para Mark hindi tayo puro. Kronos 42. Kumusta ka na, boss? Kronos. Ha? Okay lang. Kronos, napapansin ko, hindi ba ikaw si Vincent Price? Parang ikaw si Vincent Price, Kilala mo yan? Ha? Boss. Yun yung dating Barker. Ikaw, ano masasabi mo sa Gilas natin, Brad? Proud ka ba? Proud, Brad? Happy na mo sa ha? Oo naman. Pero mas maganda, kung meron talaga tayong resident shooter. Kasi
Oo, wala talaga. Kulang. Yun ang dadalis natin sa uli. Lalo na pag Australian ang kalaban, baka mayari tayo dyan. Tingnan mo na bakit nag-i-echo tayo. Leo, pamute ka nga konti muna. Pamute nga, Leo. Idol Leo. Ayan. Thank you, Leo. Okay. Yes, go ahead, Kuya Kronos. Oh. Shooter kailangan natin. Kailangan talaga may shooter talagang isa. Parang alam mo yun, Centennial team, may K-Dick tayo. Yung ibang national team, may Interiors tayo. Alam mo, may resident shooter. Pag may shooter kasi tayo, Brad, na consistent, no, na nire-respeto. Parang si Wembanyama, di ba? Akalain mo, sa height niya na yun. Pag tumira sa labas, hinahabol talaga. Di ba? Ando dun yung respeto, ando dun yung pag spread out mo ng depensa. Di ba? Yan yung kailangan natin kasi sa team natin, although malaki na ngayon, di ba kailangan mo pa rin syempre i-free up yung space para doon sa mga big men natin. Yan din siguro yung isang rason kaya nahirapan mag-operate si Junmar sa loob. Crowded ang lalaki na nga ng mga, isipin mo yung mga Pilipino pagka dumepensa ng pagganon. Di ba? Yung dalawang Pilipino pagtabi mo na nakaganon, halos isang tall block lang yung na-occupy lang espasyo nakuha nyo. Di ba? Oo. Kaya kanina, grabe na naman yung pagbas kay Junior. Sino shooter natin, Brad? Wala Dwight Ramos. Wala tayong legit shooter, wala tayong legit outside shooter, Idol. So sino? Si Jordan. Problema mo naman kay Eddie. Eddie naman, yung depensa niya. So, unless ma-develop. Kasi iba ang iba ang laban sa FIBA although nagamit na natin siya before, no? Pero syempre iba na rin yung laro ngayon from the last time na naglaro siya sa Gilas at from the previous tournament sa sinalihan niya ng mga commercial clubs, teams, no, di ba? Ito kasi, Brad, tandaan niyo gaya ng sinasabi ko sa inyo lagi, pagka FIBA tournaments na to, Brad, best of the best players na to ng isang bansa. Di ba? So ang naglalaban-laban sa posisyon na makakalaban mo, milyon. Di ba? So hindi naman katulad yun. Idol, heading or Matthew right? Boss, nakita mo ba? Parang may hinanakiting laro ni Bogdanovic kanina Parang may gustong patunayan sa Converge. Oo nga Galit na galit Converge nung si Tom Bogdanovic yung import kaya hindi nakalusot sa quarters. Hindi, okay naman si Bogdanovic, pre. Ang problema lang talaga, si Aldin Ayo lang. Nagtatanking kasi. Kaya nga nagpatong-patong yung galit kay Aldin, sinibak Di ba? Yun. Di ba? Okay. Anyway, ito tanongin ko na si Kuya Leo. Kuya Leo, pamute na Kuya Kronos tsaka Mark. Okay. Kuya Leo, unmute mo na. Tapos, teka. Ayan, unmute mo na, Idol. Ayan. Tingnan natin kung nag-i-echo sa'yo. Mukhang may problema yun. Ayan na, okay na. Kuya Leo, eto. Ayan, nasa yung feedback, boss, ha. Ano yung ikinasasaya mo dito sa panalo natin na to? At ano pa yung inaasahan mo na pwede pang ma-achieve ng Gilas team, Kuya Leo? Unang-una, boss, naririnig niyo po ba ako? Yes, malinaw na malinaw. Okay. Magandang gabi po. First timer po ako dito. Oo nga At welcome sa group. Salamat member ka na ba ng Snowbomb Squad? Ha? Opo, matagal na po akong nanonood sa inyo. Asa ka ba actually, ngayon? Mukhang nasa abroad ka, Kuya Leo, Baliwag lang po ako, Bulacan. Saan ka sa Baliwag? Santa Barbara po. Sa Santa Barbara. Kain tayo minsan sa Jaja. Kain tayo sa Jaja. Alam niyo po, yan? Oo, malapit lang po ako doon. Oo. Talaga? Oo, malapit ka doon. Boss, nakita nga kita doon sa katabing motel nun Boss, hindi na motel yun. Hindi na. Ano yun? Staycation na. Staycation na yun. Staycation na ba? Boss, actually, nagpatulong na ako kay Sir Aldrin kung papaano. Oo nga. Buti naman. Uy, salamat doon sa mga tropa natin. Katulad ni na Aldrin, sila Mark, kung maalala, doon sa mga natin na gusto. Kasi, sir... Sa una kasi nakakabobo tong playback, pero pag nakasanayan mo na, madali na di ba? No? Sir, hindi kasi ako techie. Kaya hindi ko, pero ako, at least ako happy ako na, nandiyan ka na. Tapos minsan, yung mga ibang members na may gusto na, di ba, gawa tayo ng, kausapin natin sila, sila Mark. Actually,
Matagal na po. Mga contacts ninyo, Brad, para kunyari, nagpunta ako dyan sa Baliwag, text kita, pupunta ako. Di ba? Kita tayo. Apo. Diba? Tapos Salamat po. mag-iinuman sessions tayo nila Boss Dodo. Inaayos namin ni Boss Dodo yun. Nabisi lang kami, tapos nagkasakit lang ako. Apo. Anyway, tayo na naging topic dito, Leo. Ang pinag-uusapan natin Gilas. Ano yung nakikita mong potential ng team natin, bro? Leo. Kakabola ni Leo sa akin. Pupunta siya ng internet. Leo, naka-pisonet ka lang ba? Unahin natin si Jobs. Jobs, asan ka ngayon? Parang nasa CR ka pa. Jobs ka ba? Jobs. Hindi naman, Idol. Katatapos lang kay Boss Pao eh. Yan Tagal lang. mo na wala, brad. Nag-live ka ba? Nagla-live ka na ba dito? Mukhang vlogger ka. Vlogger. Hindi naman, Boss Pao. Follower mo lang. Ay, Boss Pao tuloy. Kagagaling ko kasi kay Pao kasi. Balimbing ka. Jobs, Kit. Look lang. Okay lang, kaibigan natin. Si Pao. Idol Snow, syempre, gaya ng sinabi ko nga na kanina na maganda ang magiging future ng Gilas ngayon. Na imagine, ang ganda ng pinapakita nila ngayon na alam naman natin na hindi pa ganun ka-solid talaga yung lineup na meron tayo. Pero once na mailagay na natin yung mga talagang solid players natin like Brad, ano solusyon doon para mas mapaganda pa yung lineup natin? Kailangan ba tayong mag-expand? Kailangan na ba talaga tayong magdagdag? Kailangan ba tayong magpa-try out ng additional members? Magiging pabigat ba pag nagdagdag tayo? Just? Kasi for me, Idol, para sa akin, okay yung pool na meron tayo today. Kasi siguro sa nakikita ko lang, tinitignan ko, ayaw ni Coach Tim na masira talaga yung binubuo niyang chemistry within the team. Kaya kahit 10 days preparation lang na meron. Alam mo yun, dahil nag-gel na to yung team na to . So, parang okay lang kahit 10 days training lang or preparation. Nakita naman natin na ipapakita yung resulta pagdating sa laro. Kasi nakita ko nga wala pa yung AJ Edu rito. Wala pa yung ibang nasa pool pero ang bigat dito, na . Ang sa atin kasi dito, Brad, syempre ayaw natin i-second guess si Coach Tim Cone. Ayaw natin kontrahin yung gusto niya, di ba? But, sasuggest lang tayo kasi the injuries of AJ Edu, the injury of Jamie Malonzo, the injury before of Scotty Thompson, and then the injury of Kai Soto nung Latvia, Brad, only goes to show, di ba na sport ito physical sport yung basketball. So hindi mo alam kung ano yung susunod naman. And hindi lang naman Gilas ang nilalaroan ng mga players natin, Brad. Mas gulpi pa sila sa PBA. So yung PBA halos isang buong taon naglalaro yan. So yung laro niyan every other day, pero every day may practice. Nakuha mo? So yes, boss. So dapat talaga, sa akin lang pero pwede niyong kontrahin, 'di ba? Sana i-heed ni team yung call natin. Kasi Brad, nakita nyo, dati si Dodo, Boss Dodo, sinasabi niya, okay naman na yan, di na kailangan magdagdag. Pero eventually, nung last na usapan natin, parang si Dodo, after nung Latvia game tournament natin, di ba? Parang sang-ayon na rin siya na magdagdag. Kasi wala namang masama di ba? Kumuha tayo ng mga bagong players, no? Give them, kumbaga disclaimer, di ba? Na hindi necessarily nandito ka, kasama ka na namin lagi, di ba? Pwedeng i-rotate to o pagkakailangan, di ba? Now, kung maganda yung performance mo sa mga practices, pwedeng ikaw muna. Like for example, may heading ka na o may macho right ka doon sa pool, di ba? Kunyari, asama na laro ni CJ Per, pwede mong palitan. Nakuha mo? Di ba? Ngayon, dahil wala naman sa rotation sila heading, sila hindi mo agad mai-include kasi hindi nila alam yung sistema. Nakuha mo ako? Yes, Idol. Okay, wala ba akong audio? Ba't sabi nila walang audio? Nadidinig niyo na ako? Hello? Meron, Idol. Meron, oo. Meron naman Okay, yung mga nagko-comment po na walang audio, kasi tulad ka rin si Aldrin, wala raw audio, siya yung nawawala-wala. So, yung internet nila may problema. Kasi alam ko at this point, merong system check yung ginagawa yung Globe, no? So, baka yung iba lang yung may problema. Anyway, ano pa yung gusto mong idagdag, Jobs? Yun lang. Yun, sa nakita ko naman sa sinabi mo, nga, may point ka doon sa na like for example, yan nga, kung nagkakaroon ng mga problema, yung mga off night or mga injuries, hindi tayo basta-basta mararatel pagdating sa
paglalagay ng Final 12. Kasi marami tayong pwedeng paghugutan. Especially kung, tama nga kung Kasi Brad, malalim ang Gilas pool. Kasi Brad, yung national team, hindi naman banda yan eh. Di ba? Na kung sino yung gitarista mo, siya na lang yun. Di Siya ba? na lang. Tama, Yung tama. drummer mo, siya na lang yun. Kasi Brad, pagka nag-perform kayo at iba yung drummer mo, hahanapin ng tao. Bakit wala na si ganito, di ba? Si Chi, wala na si Chi. O kunyari, di ba, nung panahon ng Slap Shack, barkado ko si Chi. O ba't wala si Chi? Ba't iba yung nagtatambol? Yun, napapansin yun, di ba? Pero ito, basketball to Brad eh. Nakuha niyo ako? Yes. Di ba yung mga banda, hindi naman na-i-injure yan eh. Nakuha niyo ako? So ako lang naman, yun lang naman ang suggestion ko, Coach Tim. Okay? So sana maintindihan mo kami, Coach Tim. Datapwat aming nababanaag ang kinabukasan ng ating pupunan. At datapwat alam namin na iyong samyo ang tunay na plano para sa lalo tayo hindi na. Tinagalog na malalim eh. Hindi, naiintindihan tayo ng Tagalog doon. Ito na, tanongin ko muna si Delos. O Jasper, kumusta ka na? Tagal mo kaming inindian, Jasper ha? Jasper. Nakamute ka pa, tawa ka pa ng tawa. Oh. Hello, boss. O, Jasper aka Coach Josh. Take it away, Coach Josh. Go. Ayun, sobrang laki ng in-improve talaga ng Gilas simula nung nag-take over yung SMC group. Kasi dati puro dribble lang talaga yung puro isolation ng mga player. Pero ngayon, more on passing na yung mga ginagawa ng mga players. Parang less turnover na yung ginagawa nila para mas maka-execute sila na mas maganda. Oo nga. Actually, maganda talaga yung sistema. Maganda yung sistema. It's just that, di ba, ang sinasabi nga natin, nakakatakot lang kasi na one injury to one key player na apektuhan yung campaign natin. Sayang nga yung Latvia natin, Brad. Kaya pa natin durugin yung ibang kalaban dun eh. Sa totoo lang. Di ba? Nakuha mo? Anyway. Eto ka lang ha. May nag-comment dito. Sasagutin ko lang, Jasper. Wait lang. Sabi ni Battle. Si Snow na lang ang gawing coach. Tutay. Di na nakukuntento. Basher yan ng PBA. Simula pa noon. Nang umpisa pa lang. Bobo ka ba? Sabi sa akin. Uwas ka, Bachelor. Alam mo, Uwas ka. Bachelor, napakayabang mo, Bachelor ka pa lang, ako graduate na. May master's degree ako, ikaw Bachelor ka pa lang, tapos ako sasabihin mong bobo, gunggong ka ba? Hindi mo ba iniintindi sinasabi ko o talagang bingi ka lang? Bachelor support. Kaya nga hindi ang problema kasi sa kanya, sarado isip niya. Di ba? Sabi ko naman, walang masama sa sinasabi ni Coach Tim Cone. Pero wala rin naman sigurong masama kung magsasuggest tayo. Kasi bansa natin to eh. Di ba? Oh. Tama, mali. Di ba? Tama. Hindi kasi, masama ba na mag-suggest lang tayo? Coach Tim, dagdag ka pa ng kahit 5. Di ba? Kahit naman yung XBP, nagsasuggest din kay Coach Tim eh. Di ba? Kaso, sige, ikaw yung man of the hour. Siyempre, ikaw yung pinakamagaling na coach talaga sa PBA. Alam namin yun, coach. Diba? Pero hindi ka pa rin perfecto na coach. Diba? May mga instances din na hindi rin niya na-overlook din niya. May mga style din siya na, yung style niya, siyempre, tandaan natin, mga kaibigan, magaling ha? Magaling na coach team ko, napakagaling na coach team ko, hindi sarcastic yun ha. Kaso international game to eh. Iba yung laruan, araw-araw halos yung games, di ba? Tapos palipat-lipat, pabiyahe-biyahe, iba yung mga kalaban mo. Ibang-iba yan doon sa PBA. Di ba? Legend si Coach Tim ko, kung tama ka si Kesto, di ba? But, siyempre, kaya ka nga may assistant coach. Kung legend si Coach Tim ko, hindi sana wala na siyang assistant coach, di ba? Tapos pangalawa, kung may mga assistant coach man si Coach Tim, tingin nyo ba papalag yun? Di tinanggal sa pwesto yung mga yan. Kaya yun ang ginagawa natin. Kaya kung hindi niya tanggapin, fine. Di ba? Walang problema. Kaso pag pumalpak tayo in the future, hindi malayo matulad sa sinapit nila Chotres at ng mga dating Gilas coach yan. Nakuha niyo ako. Yun yung gusto nating iwasan sa kanya. Kasi concerned tayo. Dahil mahal din natin si Coach Tim ko. Textmate ko nga yan eh. Kachat ko nga yan eh. Di ba? Anyway, so ano yung sinasabi mo ulit, Idol? Jasper, go ahead. Jasper, unmute ka na. Jasper. Coach Josh, unmute ka. Coach Josh, Jasper. Jasper. Ayan. Okay na, Idol. Okay na. Okay na. O ito, tanungin ko lang to alam mo, nagulat ako sa'yo, Idol, Idol, pangalan nito? Teka lang. Ano ba to? Hindi ko makita yung mga pangalan nyo. Ayoko talaga ng cellphone ng ginagamit.
Ito, si Idol. Oh, nawala. Ayan, si Idol UJ. UJ, ba't parang babae ka ngayon? Parang nakadress ka sa suot mo. Ha? A-jersey tayo, Marco. Kulang na lang earrings dito, Brad. Tsaka lipstick. Napansin ko Brad, din yun ah. Ano? Kala ko nakadress ka. Ang ganda ng jersey mo, Brad, ah. Ha? Ang ganda ng jersey. All-star ba yan? All-star? Champion yan, champion. Oo nga. Anyway, so, ikaw pre, ano sa tingin mo doon, di ba? Masama ba na mag-suggest tayo? At ba't nagagalit sa atin yung mga fans? Hindi naman natin minata si Coach Tim Cone. Hindi naman natin sinabing bobo si Tim Cone. Hindi naman natin sinabing mas magaling tayo kay Tim Cone. Di ba? UJ? Hindi masama yun. Kasi nanonood tayo eh. Iba yung nanonood sa labas, saka yung nanonood dun sa venue. Mas makikita natin yung yung Duchess. Tama? Kasi Snow, sa totoo lang, napanood ko yung live dito ng laro ng SGA sa Dubai. Oo. Ang nakikita kong kulang dun sa actually okay yung Gilas ngayon. Okay yung Gilas talaga. Pero yung big guards, tulad ni KQ. Si KQ nag-guard dyan dito. Yung laban nila sa SGA dito sa Dubai. Effective na guard si KQ. 2 or 3. Tama. Ayun siguro yung tingin kong kulang at saka yung shooter. Kaya nga. Pero ito, sabi ni King Tosh, maganda yung pino-point out niya, Idol UJ. Sabi niya, ang hinahanap kasi na reserve ni Tim Cone, yung familiar sa system niya. Pero ikukorek kita ng konti, King Josh, hindi yung familiar, yung angkop, di ba? Yung babagay sa system niya. Di ba? Kaso, dapat maghanap na tayo ngayon. Kung yung Troy Rosario nga, bigla niya nakuha eh. Di ba? Bakit hindi tayo magdagdag sa Gilas? Di ba? Ba't di natin gawin sa Gilas to? Di ba? So, anyway, alam ko yung paliwanag ni Coach Tim kasi nag-usap kami personally dati sa telepono. No, sinabi nga niya na we don't want to disrupt, di ba, the system and dinuduguin ko eh. No, so sabi ko, yeah, we respect that, di ba? But having additional hands, di ba? Lalo na sa practice, in-explain ko nga rin yung sa mga taga-SBP. Kasi Brad, tulad niya, naglalaro yung Ginebra at yung Token Tech, sabi ko. Hindi pa sila nag-i-ensayo kasi iniintay nila. Kasi ilan yung player ng Token Tech, ilan yung player ng Ginebra. Diba? So, hindi sila makakabuo ng isang scrimmage o ang tamang practice. Nag-iintay sila. Kung may dagdag tayong 5, pwede silang bumuo ng scrimmage. Pwede silang mag-run ng drills. Diba? Nakuha nyo? Pero anyway, eto, hindi ako nagbabalat si Buwes dito. Nag-explain lang ako. Kasi yung hater ko, hanapin nyo yung pangalan sa Facebook. Ron Cyrus Espiritu. Hanapin nyo sa Facebook. Balat si Buwes daw ako eh. Hanapin nyo ngayon, Ron Cyrus Espiritu. Hindi, kaklase kayo, barkado kayo. Huwag nyo, baka lusubin nyo. Hindi naman tayo nagbabalat si Buwes. Nag-explain lang tayo. Kasi kung hindi ako mag-moderate dito, wala tayong patutunguhan, di ba? Okay, lipat ako. May sasabihin ka pa ba, UJ? Wala, okay lang. Ito naman si MJ Converge. Tingin ko panto ng Ginebra. MJ Converge. MJ, ano pa kulang sa team natin? Ano pa yung pwedeng mas gumaling pa? Hello. Yan. Yes, hello. Okay, malinaw. Ano pa yung sa tingin mong pwedeng idagdag para mas lumakas sa team natin? Sa akin, Idol, parang unang shooter eh. Ang dapat kunin talaga nila si Eddie. Yun ang kulang sila ngayon, pure shooter talaga. Ano yung kulang nila? Ano? Ano yung kulang, MJ? Si Eddie. Hindi ka bias, Hindi ka bias. Bukod kay Heading. Sige. Bukod kay Heading. Sige, kasi bias ka. Pan convert. Kitang-kita ko. Sino pa? Pwede shooter. Yan, si ano. Right. Yan kulang eh. Pwede ba lakasin yung boss mo, Idol? Hindi ko magalit eh. Si Marcio. Ayan. Pirated ba yung AirPods mo? Kasi ako na tunog mo eh. Niloloko lang kita, pinapatawa lang kita. Kasi nararamdaman ko, MJ,
medyo kinakabahan ka. Tama? Kinakabahan ka kasi naka-on cam ka. Diba? Tapos marami tayong viewer, maraming ugok na commenter sa baba na katulad ni Bachelor. Diba? Huwag kang kabahan. Oh, huwag kang kabahan, MJ. Alam mo kung bakit? Kasi the more na kinakabahan ka, the more na magmumukha kang tanga. The more na makapal yung mukha mo, lalong bibilit sa'yo yung mga tao. Nakaka, pag nakikita, ay, puta, ang talino ni MJ, ang galing, di ba? O kaya, huwag ka mahiya, magsalita ka ng normal. Para naliligo ka. O sige, sino pa po pwede idagdag? Hello. O yan. O. Sinong hello? Sinong hello? Ano pangalan? Anong player yung hello? Tulog na kasi yung mga tao dito. Ha? Tulog na, tulog. Tulog yung mga tao yan. So Gulong ngayon, lang. kami mag-a-adjust sa mga tulog dyan, MJ, ganun ba yun? Kami mag-a-adjust. Dahil hindi sa mga salita, kami may kasalanan, sumali ka. Hindi, joke lang, MJ. Hindi nakakita. Hindi ka pa makasalita din, lang ka, sumali ka pa. Pero happy ako sa ano mo, sa participation mo. Doon ka na lang mag-comment sa baba, para nababasa namin. Okay? Okay? O, mute ka na, idol. Mute ka na. Sa lahat ng mga may tulog, sa'yo yung maingay ang lugar, O, sige. O, kita nyo, ang ingay ng lugar. MJ. Pero MJ, salamat, Comment ka na lang sa baba, doon ka na yung babasahin. Iskito! How are you, Iskito? Hello, idol. Idol, kamusta, idol? Second time mo dito, no? Tagal mo na wala. O, doon lang kita sa comment section nakikita. Comment lang ako dati. O nga, buti naman, nagkaroon ka na ng lakas loob ngayon. Oo naman. Nakita kita live ka sa, sa Kaya playback. lang, Skito, napapansin ko, mas gusto mong pakita yung deodorant sa likod mo kaysa yung mukha mo, Yung deodorant na nakikita na. Baba mo konti yung camera. Yan! Yan. Ang pogi-pogi mo, Tapos ayaw mo magpakita sa amin. Ay, Skito, sige, pinag-uusapan namin yung shooter. Tanggalin na natin si Heading. Diba? Kasi may iba nagsasabi, magaling nga si Heading mag-shoot, kaso senyorito, tagahintay lang ng bola, tapos tamad dumipensa. Sino pa yung pwede natin idagdag na shooter? Kung ako, pwede ko idagdag si Arvin Tolentino o kaya si Brian Santos. Malaki pa, no? Malaki pa. Malaki. Saka bata-bata pa. Tingin mo, pwede na pang international yon o hindi kaya pang PBA lang yon? Pwede nating ilagay natin sa reserve list. Pa-practice. Parang kay Rabko. Para mahasa sa system. Alam mo, si Arvin Tolentino gusto nga ibalik ng Ginebra yan Kaya lang nagdadalawang isip sila kasi kumbaga parang tinapatan ata ng offer Hindi, binitawan na nila tapos biglang ibabalik nila. So lalabas tayo yung palpa kasi tinapon na natin sa binawi. Di ba? Di ba? Kaya nagdadalawang isip pa si Idol. Hulaan nyo kung sino yung idol ko. Kaya, hulaan nyo na lang. O sino pa? Ano pa kulang ng team bukod sa shooter? Pero maganda yung suggestion, Pero yung kanina, yung maganda yung laro nila. Hybrid na hybrid na triangle. Grabe yung puntos nila sa ilalim. Tambak ang New Zealand doon. Kaya nga, hybrid nga yun. Alam mo, matagal nang nilaran ng Ginebra yan. Siguro mga 8 years ago na yung hybrid na yan. Basta bago ako mabalik. Si CJ Perez, pwede pa naman doon Pang ano yun Pang fire starter yan Okay. Kaya wag nyo na ibabash si CJ. Pwede pa yan. Oo, pwede pa naman. Pero kunyari, Brad, pwede mo ilagay si Abando. Tapos ang pwesto na lang naglalaban si CJ tsaka si Abando. Hindi na kaya ng sistema kay Abando. Bakit? Yung height iba yung laruan dun Pero pwede siya pag pure shooting guard pwede. O kunyari pero yung tres hindi pwede. Oo nga. O kunyari sino pa ba mga pwedeng ipasok diyan sa pwesto na yan? Yun ang nakikita ko Si Arvin tsaka si CJ, Brad. Arvin tsaka si Brian Santos. Nga pala yung Brian Santos din. Brian Santos, malaking shooter. Kawawa si Pajardo nung SMB si Pugoy. Pwede rin si Brian. Kaya lang kailangan mo muna, yan yung kailangan mo munang i-train. Diba? Isabak mo muna siguro doon sa mga lower rated tournaments, diba? Mga Siaba, SEA Games, diba? Siaba, yun, tama. SEA Games lang muna. Sabi ni JMK 2K10, si Arvin, defensive liability rin. Nga, no? Tapos medyo mabibilis yung mga kalaban mo. Pero sino ba yung perfect na shooter natin? Sige, hindi po masasa inyo. Patay mo na kita yung sino yung pwede pa? Kasi hindi po masasa Si Pugoy, boss. Si Pugoy, si Troy.
Kaso maliit Hindi naman kasi si shooter Pugoy, ko Brad. eh. Ang mahirap Si kasi kay Pugoy, Brad. Si Ang Matthew mahirap Wright kay sana, Pugoy. pwede. Si Matthew Wright, Si Pugoy kasi, Brad, pag sinandala na ng mga offensive player, wala na, nahirapan na. Diba? Yan, si Wamar. Si Wamar daw. Wamar. Barkada ko yan, si Orlan Wamar. Pero maganda yung shooter yun. Oo. Mikey Williams, hindi yata po pwede sa Agila si Mikey Williams eh. Pero ito sana yung perfect eh, di ba? Oo. Ang hindi lang naman perfect, Brad, si Bachelor eh. Napakadumi na nung chatroom namin dahil sa kanya eh. Kanina pa shooter, kumita ko, yung boss. shooter sa Quezon. Kaya nga eh. Bachelor, ano ba problema mo, Bachelor? May problema ka ba sa akin? May nagawa ba akong masama sa'yo? Naago ko ba yung girlfriend mo? Ha? Pag ako nabuisit sa'yo, Bachelor, papagawa ako ng maskara na kamukha mo, ha? Mag-ingat ka sa akin tsaka jowa mo, ha? Joke lang. Okay. So, ay Matthew Wright daw. Pwede rin si Matthew Wright, di ba? Ano yan, Sai? Bibili ka na? So, pupunta yun? Okay. Teka mo na, lilipat lang ako, idol, ha? Nakakaya naman to sa iba natin tropa. Kanina pa naghihintay ng turn nila. Alam niyo naman, binabalansin natin yung ano natin. Jobs, okay na. Skito, Aldrin, okay ka na. John Lloyd, kumusta ka na? Alam mo, Brad, nung pagka naglalakad-lakad ako sa labas, ang tawag din sa akin ng tao, John Lloyd. Yan. John Lloyd. May tanong lang ako, Kuya John Lloyd. Kuya John Lloyd, huwag ka ma-offend, ha? But yung pagka ba talaga John Lloyd ang pangalan mo, medyo tumataas talaga yung buhok? Kasi si John Lloyd, ganyan din eh. Di ba? Gwapo, pero tumataas yung buhok eh. No? Trademark yan, Sir Snow, ng mga... Yan, balita ako, Brad, yung mga ganyan daw na ano sa noo, para mga Lebron, Brad. Matindi raw kumain yung mga yan, nasasabunutan eh. Yung mga ganun. Kumain ng pagkain, agawin mo yung pagkain na iba, kaya kasi nasabunutan. Mahilig sa tahong. Wait, John Lloyd, isa lang. Ano pa kulang natin? Ano pa yung ito, wala tayong sinasabing kulang. Hindi tayo naghahanap ng butas ng gilas, ha? Wala tayong exactly sinasabi ng mali o ano man. Sinasabi na natin ano pa yung pwede natin i-add para ma-improve yung lineup. Ano pa? Actually, good evening sa lahat. Actually, alam mo, masaya ako kanina eh. Kasi unti-unti nang nagkakaroon ng karakter yung team. Yun yung isang ano ko, yung may angas na sila maglaro. May ano na, correct. may kumbaga may personalidad na. Parang ano? pamilya na sila, no? Yes. So, talagang and unti-unting na ano na rin yung culture ng team. So, kulang natin is ano eh. Tingin ko shooter and siguro 1 or 2 agile big man na ano. Na kasi kanina naiiwan talaga si Fajardo eh. Naiiwan talaga. Buti na lang mabilis yung ano ni Team Cone. Mabilis nag-adjust si Team Cone. Lalo na nung third quarter, talagang napapag-iwanan si Fajardo. Siguro kung ano, sa shooters, pwede si Tolentino, si Navarro, pwede rin si Navarro. Pwedeng idagdag kasi agile si Navarro eh. Yun lang, Sir Snow. Hello? Okay. Nakawala. Walang audio, naka-off. Dali. Ayan. Nagahang kasi yung playback, Brad. Pag pinindot mo, hindi agad mo mawala. Pipindutin mo ulit. Ayan, nung pala natanggap yung isang tawag kanina. Okay. Ito pa, madami pa din naglalaro. Si KQ, shooter yon, malaki pa. O nga, no? Si Tanggol 96, sabi niya. Si KQ. Ito kay KQ, ba't kaya hindi nagagamit ito, Brad? Siya yung ano eh. Siya yung reliever ni ano eh. Siya yung papalit kay Brownlee eh. Siya yung nasa posisyon ni Brownlee eh, tingin ko. Hindi, pero pwede naman kasi silang pagsabay ni Brownlee, di ba? Marami din kaagaw sa pwesto, boss. Sa pwesto, idol. Andiyan pa si Optana eh, si Cartamayo. Oo nga. Loaded sila sa ano na Kasi yun. boss, Sa position na yun pagdating kasi kay KQ. kapag nandiyan si Tamayo at si Optana, sa depensa din. So all the more pala dapat na si KQ nagle-level up ng laro, 'di ba? Ako nyo, 'yan yung after effect noon. 'Yan yung isa sa mga kino-question natin sa kanya. Nakuha niyo ako kasi 'di ba? Babalik na naman tayo kay KQ na topic. Ito ayoko na 'to pag-usapan. Pero syempre pag nasa taas ka na level, kung gusto mo mag-improve, pataas ka, 'di ba? Hindi yung bababa ka ng 5 hakbang, 'di ba? Lalaro ka ng ligang barangay. Nakuha mo?
So, yan lang niya. Kasi, eto, kung magaling si KQ, di ba? Iniispatan ka dati ng New York Knicks. Bakit talo ka pa sa rotation nila ka Carl Tamayo tsaka nila Oftana? Anong first half nga, napansin ko nga, nagbabad pa si Carl Tamayo eh. Di ba? Although may isang foul si Carl Tamayo na nagraran tayo, pumaul siya, which was, kung ako yung coach, magagalit ako. Pero, di ba? Anyway, so, yun lang naman. So, sana, KQ, kung nakikinig ka, hindi kami galit tayo, ha? So, we're just trying to push you even more, 'di ba? I-improve mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Tapos yun, ayan, tama si si Sasas, medyo siguro nag-i-struggle siya sa triangle. Anyway, tanong mo kay Topek, sabi ni Genesis. Okay. Anyway, ano pa ba 'yung pwede nating topic dito? Teka lang ha. Ganito gagawin natin para maganda naman 'yung. Ito pa si Makien. Makien, kumusta ka na? First time mo rito, no? Ang video tinanggal mo, idol. Ayan. Makien, asa ka ngayon, idol? Dito sa Ortigas, Pops. Mukhang call center to, brad, Call center. Call boy. Call boy ka. Okay. Brad, totoo ba sa call center maraming chicks? Yung kunyari, siyempre, puwet kayo, tapos pag umuwi. Teka, hindi Sa ko pwede ibang... sagutin yan. Naka-live yata ito eh. Hindi! Nagkukul-kul tayo. Zoom meeting lang to, Brad. Zoom meeting lang. Kasi alam mo, kaya ako na-curious, yung itsura mo, kung ako yung babae, baka kung magka-opisina tayo, araw-araw mo ako natitikman eh. Di ba? Pero dahil ako lang, Makien. So ikaw, may gusto ka itanong sa amin, sa grupo na to, meron kang obserbasyon, di ba? Na gustong ma-bring up na hindi na pag-uusapan, hindi na susulat. Ano yun? Siguro yung kay Team Cone, siguro kailangan niya na mas makita yung future. Siguro dagdag na siya ng big man na mas malaki, pampalit agad kay Junmar. Yung pang-backup na kay Japet. Brownlee. Kasi di ba si Kai Soto na eh. Then syempre pagka si Junmar nagkakaedad na, hanap na siya ng pwedeng palit. Siguro nakikita ko pwede ron. Yung nasa Converge, yung sentro nila ron. Si Arana, oo, yun. Pasok na nila sa system. Si QMB pa, andyan na rin. Sabi nga rin na night. Oo. Di ba? Pero ito si QMB, boys, linawin ko lang sa inyo. No? Yung UP, may hawak silang papel, if-flaunt nila na merong 4 years old, tsaka 20 years old siya na passport ng Pilipinas. No? Ngayon, yung SBP, no, hindi naman kasi pwedeng sabihin porket may passport, susulat na agad na, pwede to, may passport. Paano kung hindi pala approve ng FIBA yon? Nakuha niyo ako? Pag sinabi ng SBP na, gusto natin yung QMB, isasama na natin sa lineup, tapos hindi pala approve yung papel. Nakuha niyo ako? So, nag-due diligence lang yung SBP sa mga dokumento na isinumite ni QMB. Diba? Yes, even Coach Team Cone is already mentioning QMB. Pero hindi necessary na meron ka ng passport ng 4 years old, meron kang passport ulit ng 20. Di ba, kukusyonin kasi dyan, pwede maging butas kasi dyan ng FIBA. Hindi ko kasi alam yung FIBA rules regarding citizenship. Baka kumuha siya ng passport ng ibang bansa in between. Baka yun yung maging problema, magkaroon ng technicality. Di ba? So yun yung inaalam sa ngayon ng SBP. No? And may tumawag sa akin taga-SBP, sabi sa akin, magaling kang magkalkal eh. Sabi sa akin na ganun. Yun ng biyahe ng commissioner at saka ng quote-unquote chiching, nakalkal mo eh. Diba? Chikin mo nga ito sa TFA kung, diba, ganito, ganon. Diba, so tumutulong din tayo. Kaya alam ko, okay? Kaya alam ko. Alright? Alam nyo kung sino yung tumawag sa akin na taga-SBP? Wala nyo. Sino? Alpanillo. Mahaba ko yung best friend mo. Oo, si Al. Hindi, joke lang. Hindi, iba. Mababa lang naman yung rango. Hindi naman ganun kataas pa. Pero ando doon siya sa mga... Babae. Babae, boss. Hindi siya babae. Sino? Si Erica D. Si Eric. Babae ba si Erica D? Babae ba yun? Oo, boss. Yung mga nag-ahawak ng ticket. Babae pala. May asawa na ba si Erica D? Hindi ko alam. Sagot ka sa akin, hindi mo pala alam. Tinatanong kita ng diretso. Anyway, so ayun, Idol Makien, may gusto ka ba i-bring up Wala naman. Actually, kaka-join ko lang rin kasi nalito ko ng join ngayon.
Natuwa lang ako sa result nung sa Gilas. Kaya napa-join ako. At saka ang sarap pag-usapan, ano? Ang sarap mag-playback. Ganito gagawin na natin to lagi kahit may PBA. Kunyari may PBA games. Pag-uusapan natin yung unang dalawang laro, game 1, game 2. Gusto niyo yung ganon? Tapos mag-aano tayo. At tapos humihingi ako ng permit sa Signal na magagamit natin yung video nila dito para pag nagdi-discuss tayo, pwede nating i-dissect, di ba? Ganda ng plano natin, no? Hindi nila naiisip yun, no? Sa kanilang programa mismo, no? Okay. Mahina sila, mahina. Kaya nga, Jadam 44, ikaw naman ang aking tatanungin. Mukhang malungkot ka dyan, nasa Baguio ka ba? O nandiyan ka sa... Alam niyo, ano yung magandang lake dun sa ano? Lake Cebu. Parang nasa Lake Cebu ka, Jadam, ha? Jadam! Naliligo pa, naliligo. Ganun, ano? Yung mga tropa ho natin, ano, pagka pumasok ko kayo dito, i-ano niyo na ho sana, no? I-on niyo na ho agad yung camera niyo para nakikita ko na kayo. Nadidinig niyo ba ako o mag-isa na lang ako nagsasalita dito? Parang nawala kayo lahat, ah. Meron. Nagka-problema ako sa signal, Boss, no. Loud and clear. Oo, mukhang ako nga nagka-problema. Signal. Teka nga, ilang percent na ba yung battery ko? 20% pa naman. Teka lang, ha. Bababa na ako ng car. Bababa na. Uy, papuntang Pegasus. Gana si Boss No. Shot muna tayo. So, ano nga ngayon? Anong bet natin sa NBA bukas? Nilaro ba LA? NBA. Mayroon. Orlando. LA tayo. Orlando kalaban. -5. Negative 5.5. Ayoko, delikado dyan. Comfort nila, brother. Buti pumasok yung -3 ko sa Gilas. Running ads ka, para ano. Naihi ako dun kanina, naihi. Minintis ba naman ni Brownlee 2? Ahayop na yan. Running ads ka, para Tag-ina nun. Hayop. Buti na lang na-block ni Kai Soto. Tag-ina. Mark, ikaw muna, Mark. Wala pa si Banquero. Injury pa yun. Nasaan si Snow? Ikaw muna, Mark. Ikaw muna. Oo, ba na ko daw. Dahil na lang natin si Snow. Wala din ako matapik eh. Sinong ano nyo? Sa MPBL? Quezon or Pampanga? Pampanga tayo, plus 2.5 games. Pampanga, no? Malakas. Solid pa rin yun eh. Ano ba yun? Pampanga. Game best of 7 yun, no? Best of 5 lang. 7 ba? Best of 5 lang. 5 lang? Pero punta yun. Dadali lahat ng pamilya nung Pampanga players. Ayan guys, walang nga kayo. Ba't napunta na kayo sa MPBL? Pero magandang topic ng MPBL. Bukas pag-usapan natin yung MPBL. Mayaman ng Pampanga eh. Hello. Nadidinig na ako? Oo, boss. Ayan. Guys, pag-usapan natin MPBL bukas, ano? Kasi para Gilas lang tayo focus. Ngayon, pasensya na kayo, nawalan ako ng signal. Hindi ko alam kung Nandito sila bakit sa nagloko. next week. O bakit nagloko. Mark, take over ka nga muna about Gilas. Hahanapin ko na yung susi ng room, ng office. Ano? Naiwan ko kasi isang susi sa loob eh. Mark. Yes, Mark. Idol. Take over. Tanayin mo sila about bagong ligo na naman to. Hindi mo kami sinama sa paliligo mo. Tanayin mo sila. Isa-isahin mo yung mga tropa natin. Tanayin mo about yung observations nila, 'di ba? Yung sino yung weakest link ngayon, sino yung
hero ngayon, mga heroes. Yan, tanongin mo isa-isa, ha? Okay, Sige, sandali sige. lang, babalik ako agad, ha? Pero hindi Sige, ako start. mag-mute lang ako. Okay? Start tayo sa'yo, Jobs. For Ah, you, okay. sino yung parang pwedeng, player na pwedeng palitan for a shooter? Oo, Sa yan, Gilas. magandang tanong yan. Ako medyo medyo bias ako. Ayokong maalis si Thompson eh. Pero for me parang yung si Predator or maybe kasi yung Bakit, TJ? KQ naman malaki pa yung potential nun kaso nga lang dahil nga doon sa position niya hindi lang masyadong magamit talaga dahil merong Oftana. Pwede rin doon sa position ni Brownlee, sa position ni Tamayo. So medyo crowded lang doon pero siguro pagka ginamit yan, magagamit din ng maayos eh. Pero yung So bakit CJ? Bakit si CJ una mo nabanggit? Kasi sa lahat ng yun siya yung hindi for me. Kasi sa PBA consistent naman si CJ pero when it comes to Gilas, parang nakikita ko na siya yung usual na inconsistent player pagdating sa mga laro. Muntik na magkalat, no? Sa third Yes, quarter. parang ganun eh. Na laging, alam mo yun, yung parang laging gigil. Sa PBA, nandun yung shooting niyan, sa 3 points. Nayayamot nga ako pagkakalaban ng team ko yan eh. Pero sabi ko, para pagdating sa Gilas, inconsistent talaga yung shooting. Wala. Minsan, nagkakalat, nagda-drive, nawawala yung bola. Parang ganun. Alright. Yan, Sige. for me, tayo. siya. Sige. Salamat, Jobs. Sa'yo, Makin. For you, sinong player ngayon sa Gilas nang pwede palitan for a shooter? For a shooter, siguro si Predator din. Then, ang gusto kong ipalit sa kanya kung sakali, yung mas bata. Yung papasok lang sa Ginebra, si Barrientos. Nakita ko yung laro niya nung finals, nung siya yung nagdala ng game ng Ginebra, pero syempre natalo. Yung potential, diba? Yung pinakita niya rin. Alright. Thank you, Makin. Si Sir Leo. Sa'yo, sir. Sinong gusto mong palitan sa lineup ngayon ng Gilas for a shooter? De Los Santos po, parang player ng Converge. Sir, good evening. Para sa akin, sa nakita ko sa sinasabi niyo kay CJ kasi kanina, sa observation ko, yung playing time niya medyo maliit lang eh. So, hindi siya makaporma talaga yung playing time na binibigay sa kanya. Pero, in fairness, talagang iba naman yung laro sa PBA, di ba? Alam naman natin lahat yun. By the way, first timer lang ako ngayon. First timer lang ako. Ako kung sinong gusto kong ipasok, gusto ko si Arvin Tolentino. Si Arvin din, no? Kasi nakita ko yung laro niya sa Northport. Mataas ang kumpiyansa eh. Yun lang. May height. Tapos may galaw talaga. Alright. Saka yung shooting niya, mataas ang kumpiyansa. Ikaw, Aldrin, para sa'yo, sino gusto mo palitan ngayon sa Gilas for a shooter? Hello. Actually sa akin ngayon, for now wala. Bakit? Kasi team ko is not type of coach na magpapalit ng player unless injury. Para sa akin, for now wala. Alright. Ikaw Jay, para sa'yo. Sino? Ako ba? Yes. Sinong gusto mong palitan at sinong ipapalit mo for na shooter? Ako wala akong papalitan. Bigyan mo lang ng mas okay na playing time si KQ. Kasi Brad, pwede niya yan. Pwede siyang ano siya Brad, kasi sa internationally, subok na yan si Kevin. Kaso si Coach Tim kahit internationally,
limited pa rin sa 7 to 8 players Ayun ang pasok eh. Ayun nga. Pero kung ilalagay mo sa DOS, si Keiko, effective din siya, bro. Effective din siya kasi kita ko ang laro niya dito. Nakita ko yung live na laro niya. Maganda ang laro ni Keiko kahit i-DOS mo siya. May shooting din naman siya. May Brownlee pa. Alright. Ikaw, Sketo, for you, sino? At sino ipapalit mo? Wala akong papalit. Si CJ naman kasi, bibigyan mo rin ng kumpiyansa. Ang inang host to, nakatapis ang puta. Ang inang host to. Okay. Talagang pinangatawanan mo na. Pero anyway, maganda yung niya, maganda yung discussion niyo, Mark. Ang galing mo magtanong I love you for that i-gcash kita. Ha? Okay. Sige, magtanong ka lang. Nakikinig ako, Brad. Nag-enjoy ako. Go. Sige. Ano nga yun, Sketo? Bakit ayaw mo magpalit? Sorry Medyo Kasi yung sabi nung iba, si CJ daw, palitan ano yun fire starter din yun spark plug yun malakas, magaling mag-drive din Pwede mag-draw ng double team. Tapos malilibre yung kasamahan niya. Kaya wala akong papalit. Alright. Eto, ibang tanong para sa iyo, Jasper. Jasper, kung pinasok ba kung binigyan ba ng mas mahabang playing time si kanina, yung sa Meralco, si Newsom. Si Newsom. Tingin mo lalakihan lamang ng Gilas kanina kasi siya yung nagpaano, 'di ba? Siya yung gumwardya kay kanina kay Webster Then maganda yung guard, maganda yung depensa niya kay Webster. Sa tingin mo kung binigyan ng more playing time si Newsom, tingin mo lalamang tayo ng malaki? Pwede kasi pero nakakahanap pa rin kasi ng mga open shots si Webster. Ang ginagawa kasi ni Webster ini-screenan siya ng kakampi niya tapos maghahanap siya ng mismatch tsaka dun siya titira. Kaya kahit sino siguro ipadepensa mo sa kanya sa Gilas, tingin ko makakagawa pa rin ng paraan yung Webster Isa tingin ko lang. Pero yung pag pinasok si Newsom, sa tingin ko, kung dinire-diretso yung laro niya, magiging malaking lamang ng Gilas. Pero na foul trouble lang si Newsom. Oo. Malaking bagay talaga si Newsom sa perimeter defense ng Gilas. May nagsabi dito na marami daw gunner yung New Zealand. Tama, pero aminin na natin si Webster talaga yung yung number 1 option nila sa offense 'Di ba? Webster. Ikaw Jay, para sa iyo kung hindi na foul trouble si Newsom at saka binigyan pa ng more playing time ni Coach Tim, tingin mo lalaki lamang natin? Tingin ko, maganda laro ni Newsom kanina kasi. Struggle lang talaga siya sa depensa. Tsaka nagano siya sa depensa talaga. Ayun yung pinagtuunan niya kasi. How about you? Ako na magtatanong. Sige, Idol. Sino ba bago dito, Idol? Sino bago? Teka lang sino bagong pasok? Yan si Makil kanina, Leo. Si Jobs, magpapapasok ako ng bago. Si Jadam, ako balik loob lang to Accept stage. But may iba pa out and out, no? Ikaw ang tatanungin ko ngayon, Mark. Mark, kung ito hindi naman tayo nandidiin Hindi naman tayo nandidiin kung sinong coach. Kung yung dating sistema to, tingin nyo ganito yung performance natin? Same players? Same players o kung yung players? Hindi. For me, Idol, hindi Hindi Bakit? naman kasi mahina naman kasi sa adjustment si Coach Chot Okay. Yung kanina napabilib ako ni Coach Tim kasi andali niyang maka-adjust sa depensa. Biruin mo kanina nung laro nila. Umaalagwan yung New Zealand pero nag-adjust kagad si Coach Tim kasi maliliit yung mga players na pinasok ng tall blocks. Yun then malalaki sa Gilas. So ginawan kagad ng adjustment ni Coach Tim, nagpa-short siya ng lineup. Pinasok niya yung mga maliliit. Hey Brad, ang isa sa mga puhunan ni Coach Tim Cone kaya nagugulo yung mga kalaban natin, katulad ng Latvia, di ba, yung mga tinatalo natin, di ba? Is yung unpredictability ng sistema ng play. Tama? Isa.
Tapos yung mga players natin, no, yung mga stars particularly nagte-take charge right on time. Tapos may mga pumuputok, 'di ba na? May mga pumuputok ba sa atin na hindi pumutok sa previous game and then sa succeeding game, iba naman. May ganun ba tayo? May mga ganun? Si ano, si Almost. Kai. Ha? Si Kai. Meron. Kanina maganda talaga laro ni Kai. Si Kai, tsaka si Thompson. At bottom line kasi dito, kababalik tayo sa sinabi ko kanina nung start ng program natin. Anyway, marami pa mga viewers ang hindi siguro nakadinig. Asan yung bata mo? Ang putang pogi mo. Ang maraming mga viewers na hindi nakadinig is yung bola kasi natin gumagalaw na, 'di ba? Hindi katulad ng araw, 'di ba, na tali, 'di ba? Na kumbaga nasa isang tao lang yung bola, ang tagal, nakakapag-adjust na yung depensa, 'di ba? Tapos siya na naman ang hahawak on the next play, 'di ba? Nakikita na agad, no? At na itatali, na igagapos sa sila Junmar. At kahit naman ikaw yung kakampi nun, tatamarin ka, 'di ba? Tama? Tama. Oh, okay. So may itatanong pa ako kanina. Mark, ikaw ulit ang mag-host. Go, Mark, baby. Sige. Sige. Tatanungin muna natin eto si Jadam, kanina pa to. Jadam, nandyan ka? Galawin mo yung baso, boss. Kanina ko pa tinatawag. Wala si Jadam, parang ano. Sige. Ikaw, Jay. Balik ako sa iyo, Jay. Yung sinabi yung tanong ni Snow kanina, kung si Chot yun, tingin mo ha, kung si Chot yun, din same players, system pa rin ba ni Chot yung gagamitin niya yung dribble drive kahit na marami tayong mga offensive option ngayon? Depende sa sa practice nila. Pero nasa players naman yan, pare ko, kung mag-gel sila sa sistema ng coach eh. Alright. Sa'yo, Sketo, tingin mo, kahit na marami tayong offensive option, tingin mo mag-stick pa rin si Chot sa dribble drive? Mag-stick yan. Yun yung utak niya simula umpisa eh. Tama. Pero pag kung si Jason Castro nandito sa lineup, puta. Mas grabe yung natin. Ikot ng bola. Pag nandito si Jason Castro Pero ang nangyari, si Jason Castro naging si Scotty. Talino nung laro ni Scotty kanina eh. Yung galaw niya talaga pinag-iisipan niya. Pero tama si Snow, no? Yung Gilas ngayon, ang dami ng offensive threat eh. Di tulad nung dati standby lang sa gilid yung ibang players, drive si Castro, sabay kick out. Ngayon nag-uumpisa kay yung bola, di ba? Low post. Tapos kick out agad, then kuha kay Brownlee. Parang European. Unpredictable yung offense natin ngayon eh. Kasi kahit sino makahawak ng bola umi-score. Dribble. Agree. Tama. Ikaw, Jasper, para sa'yo, kung si Chot yung coach, then ito yung set ng players na meron siya. Mag-stick pa rin ba siya sa dribble drive? Hindi madinig si Jasper. Dinig niyo ako, guys. Thumbs up nga. Paulit yung tanong. Okay. Jasper, kung si Chot ang coach ngayon, then meron siyang same set of players na naglalaro ngayon sa Gilas. Tingin mo dribble drive offense pa rin yung i-apply ni Chot? Sa tingin ko yun kasi yung system niya talaga pero tingin ko hindi mag-shine sila kay Soto. Kasi yung dati, nung sa World Cup, andun pa nga si Jordan Clarkson, nandun sila Jamie Malonzo, AJ Edu. Pero halos talo pa rin tayo. Mas malakas pa nga yung lineup na pinadala natin nung FIBA World Cup kaysa ngayon. Talo pa rin tayo. May Jordan Clarkson na tayo nun. May AJ Edu na healthy. May Jamie Malonzo na healthy tayo nun. Pero bakit natalo tayo sa dribble drive offense ni Chot Reyes? Tsaka ngayon kasi wala nagde-demand ng bola. More on passing talaga yung mga players. Kahit si Brownlee, hindi nag-isolation plays. Kita nyo,
dadrive siya, tapos pag nakita niya dinoble team siya, i-kick out niya. Pag nakita niyang may open na teammates, ipapasa niya. Kaya mas maganda yung ano ngayon kaysa kapag si Chot ang hawak. Oo, hindi centralized yung offense, no? Hindi nanggagaling sa isang tao lang. 'Di ba? Tama. Ikaw Aldrin, sa'yo, same question. So, same question. Para sa akin, mas maganda kasi yung chemistry ngayon kaysa dati. Kasi yung mga player dati, papalit-palit sa ganitong window, ganitong player yung maglalaro, and then sa ganitong window, ibang player naman. So parang wala silang chemistry. Kumbaga, yung amo yan lang nila sa court, hindi pa ganun ka 100%. So, para sa akin, kung mas pagpiliin na talaga ako, itong lineup na to, mas okay ako dito kaysa doon. Kasi dito, sa system ng coach team, talaga lahat gumagalaw eh. Unlike sa dribble drive, nakatayo ka lang sa corner eh. Mag-aantay ka na ng bola eh. Kumbaga dito, kailangan mo talagang basta yun, more on dribble drive talaga, pangit. Di siya pang international. Na-check na siya ng mga kalaban eh. Noon, 2014, gumagana. Pero, when the times years, hindi na. Yun lang para sa akin. Alright. Ito, ibang question para sa iyo, Jabs. Ibang question to. For you, if ever na makaabante tayo sa next, if ever na makatungtong ulit tayo sa World Cup, if ever na makatungtong tayo sa World Cup, effective ba kahit na may chemistry kasi maraming nagsasabi na may chemistry na yung team ngayon compared before. Even may chemistry na, magiging effective pa rin ba yung 10 days na practice per World Cup, or kailangan ba solusyonan yung parang pipick lang tayo ng mga players then practice ng 1 week to 2 weeks per World Cup? Sa akin kasi, sa lahat ng sinalihan ko na podcast, number one kong laging sinasabi is, isa sa mga key is yung preparation. So, siguro kung World Cup stage na pinag-uusapan natin, tingin ko, disagree ako doon sa 10 days preparation pa rin na usual na nakikita natin ngayon sa Gilas system na meron kay Cone. Ako, ina-idolize ko si Team Cone. Pero siguro yun lang, mawala lang yung style na gano'n, lalo na sa big stage na talaga. Pero, syempre, trust the process pa rin. And sa tingin ko naman kung bakit 10 days preparation lang usual na pinapakita or ginagawa nila, may reason naman siguro yun. At the same time, dahil nga yung familiarity sa system na meron ngayon yung mga player, siguro napakaliit lang ng adjustment na ginagawa nila sa tingin ko. Kasi nga, ayan, gaya na sinabi ng isa nating kasama na kung in the past few Gilas lineups, for every window nababago yung lineup. Ito, napaka-minimal lang ng ginagawa nilang changes. Ayun nga. Konting adjustment lang. Tingin ko, goods pa rin naman. Kasi Pero for me kasi 'di ba, ilang days lang man nag-practice ang Gilas ngayon, 10 days. Ay, lagi Diba? 10 days. Simula nung kay Cone, 10 days palagi. Ipagpalagay natin na hindi dito sa Pinas nilaro yun. Ipagpalagay natin na home court ng New Zealand. Matatalo kaya natin. Then ganun lang kadali yung preparation, 'di ba? So much better pa rin kung matagal yung preparation ng kupunan. Eto na si Kuya Denzuko nandito na. Kuya, same question para sa iyo. Ano yung question ulit? For you, enough ba na nadalhin natin yung parang nakasanayan ng Gilas na short preparation for World Cup? Kasi sa susunod na World Cup is 2027 if I'm not mistaken. So, yung short preparation natin, yun ba yung tinatanong mo? Kasi yun naman talaga always, 'di ba? Parang mas magaling pa tayo sa NBA kasi hindi short. Kasi yung sinasabi, ganito ang analysis ko dyan. Pag mga ganitong qualifier lang, mga 1 o 2 game lang, win or go home, I think
pwede na yung kahit siguro ano kasi matagal na naman sila magkakasama eh. Asian ba tawag doon? Ano pa lang yan, Asian Games, SEA Games, magkakasama na yan. So, same lineups, short rotations, natanggal lang naman sa rotation si Scotty. Si Scotty lang naman natanggal doon sa rotation. So, I think yung World Cup kasi ibang usapan yun eh. Yung World Cup kasi mga ano na yan, mga best of the best na yan eh. Mga NBA, nandiyan yung mga NBA, sila Luka, sila. So, I think yung short preparation hindi uubra sa ganong level. Unlike lang yung mga qualifiers na ganito, okay lang kasi magkakasama naman na sila eh. So, wala naman nagbabago sa lineup. Kung tatanggalin, kunwari, si Japet, tatanggalin lang ni Edu, parang ganun-ganun lang eh. Magtatanggal, magbabawasan lang kote. Pero, ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung sistema. Ibig sabihin, unlike yung preparation sa Asian Games, yan, medyo madugo yan. Tsaka yung FIBA Asia, tsaka yung mga, tawag doon, World Cup, yan yung mga madudugo. Pero yung qualifier na ganyan, I think kaya naman nila mag-cope up dyan. Pero yung tinatanong mo kanina, kung nasa New Zealand yan, ginanap, I think lang ganyan din magiging istorya eh. Kasi, no offense meant dun sa game kanina. Siguro, may mga basher, siguro na maano sa akin na yung lineup nila, hindi ganun talaga yung lineup na sinesend nila sa mga World Cup tsaka sa mga qualifying. So, mga ilan lang talaga doon like sila Tom Janovich, sila Corey Webster ba yon? Yun lang yung mga halos na alam ko na na talagang nandoon. Pero other than that, yung mga gumawa kanina, hindi siya talaga regular lineup ng Tall Blacks. So, swerte talaga din yung at nag-click yung natin. Kala ko matatalo pa eh. Kasi 'di ba humabol pa sila nung huli, nung ilan na lang yung lamang. Pumasok Yun. tres ni Tom Oo, Bogdanovic. kinabahan tayo doon, 'di ba? Kinabahan ako dun. Oo, kabado tayo doon. So, yun lang basa ko, Idol. So, I think madami pa tayong kailangan i-improve doon sa sa play natin. Hindi lang ngayon kasi parang pa lang eh. Kasi, ang problema kasi yung sa atin yung commitment talaga sa sa team. Yun lang yung basa ko doon. Kasi lahat yan naglalaro sa Japan, sa ay PBA. So magulo pa yung So yung 10-day na yan, ang nakatulong lang diyan yung sistema ni team ko, pareho lang din. Kaya tingin ko ayaw na rin magpalit ni team ko ng import ng naturalized kaysa kay Kwate. Kasi kung papalitan mo yan, I think tatambakan tayo ng Tall Blacks ngayon. Yun lang yung basa ko, Idol. Salamat Kuya Dun. Pasensya na mahaba. Okay lang. Ayun, thank you. Balik ako sa iyo, Aldrin. Ito ibang question to. 'Di ba yung next World Cup is sa 2027 sa Qatar? Tapos yung nasa lineup natin na medyo may edad na, si Japet Aguilar, 37 na ngayon. Pagdating ng 2027, 39 na yan. Si Junmar Pajardo, pag 35 ngayon. Pag 2027, 37 na yan. Then si Brownlee, magiging 38 years old na pagdating ng 2027 World Cup. Sa tingin mo, Aldrin, dapat na ba mag-develop ng ibang player si Coach Tim at magdagdag na ng isang naturalized player sa for preparation sa World Cup? Kasi di biro yung 38 years old na edad then maglalaro sa ganun kataas na quality ng basketball. Meron naman import, Benny Boatwright, siguro yung mga next na when yung years kasi ngayon nandito pa lang naman tayo sa qualifier, so yung mga edad hindi pa naman siya parang problema. Pero yun nga, siguro naman pagdating ng mga more than 1 year to 2 years, may mga kukunin si Coach Tim Com na mga bata. Yun lang yung para sa akin. May mga parang pa lang tayo eh. Kumbaga, wala pa sa isang taon na binuo yung Gilas. Parang pa lang sila, ngayon pa sila nag-gel.
Pero pagdating ng mga 2 years or 3 years, dyan ako kasi coach team ko ng mga batang players para pamalit kila Junmar, pati kila Brownlee. Ikaw, Jay, para sa'yo, dapat ba as early as now, magde-develop na si coach team ng mga players na pwedeng isama sa pool tsaka isang naturalized player? Kasi tumatanda na sila Junmar, sila Japet, si Justin. Naisip na ng management yun for sure. Kasi sabi mo 2027 pa yung World Cup. Nag-adjust na yan. Nag-adjust na yung mga coaching staff, management ng SBP. So, malamang ngayon pa lang meron silang mga nakukuha na player. Malamang nagpa-practice na rin sa kanila. At saka nakadepende sa mga laro ng mga players. Walang yung tao pala ayos na yun. Guys, maputol ko kayo ha. So marami nagtatanong kanina kung pasok na tayo sa FIBA Asia Cup. So hindi pa, no? But it's a big step. Wala pa ba, hindi pa sinabi kanina sa broadcast? Hindi pa. 1 game pa, boss. We need to win pa against Hong Kong. Okay? So this is from the SBP. Okay? So SBP ang nag-text kayo, nanonood sila sa atin. Salamat, boss ha. Okay, so kailangan natin manalo sa Hong Kong on the 24th, no? 7:30 pa rin yan. And then pasok na tayo. So at ang ibig sabihin nun, Brad, 2 paa natin nakapasok. Yung isa, kailangan nilang ihakbang ng kalahati. Di ba? Kasi hindi naman natin binamaliit yung Hong Kong, sisiw na yun eh. Di ba? Sisiw na yun. Tama ba? Sino hindi sang-ayon sa akin dito sa mga viewer natin? Pero wag ka. Tama, boss. Tama. Sisiw. Tama. Sa ating ganyan, yung PTB. Di ba? Ilan ang ilalamang? Sila Dennis Principe, tinanong, ilan ang ilalamang ng Pilipinas sa, nakalimutan ko kung anong team yun, Tambak. Tambak. Kaya mahirap pa rin magpakakumpiyansa. Sabi nga nila, bilog yung bole. Di ba? Pero anyway, Mark, sige, 5 minutes pa. Baka may mga tanong ko pa sa kanila. And then, tatanungin ko kayo kung ano gusto ninyong topic tomorrow. Okay? So, pag-usapan natin MPBL. Di ba? Tapos, yan, maganda. pag-usapan din natin yung mga possible trades pa. Alam ako bukas na-busy kasi ako ngayon. Ayan, nakita niyo yung mga may inoperate silang mga trolls natin. Tapos ayan, General, ito na po si Adele, positive daw. Okay. No, dito galing kami sa shoot tsaka sa meeting no. So, ayan, okay Mark, 5 minutes and then we'll wrap up this program tonight, no? And then kukunin ko sa inyo yung mga possible topics natin na gusto niyo pang i-add for tomorrow. Ganun ang gagawin natin regularly Kayo yung mamimili ng topic para naman hindi lang ako yung nag-iisip. Kasi alam ko, mas marami pa kayong mga bright ideas mo. Mark, okay ka ba? Marami ka pa bang tanong o ipapasa ko na kay Boss Denzuko muna? Sige, last question for Denzuko. At saka Keto. Okay, go. Sige, ikaw muna, Keto. Boatwright or George King for naturalization? Puta, mayroon na tanong yan Eto magkasing height lang yata si Boatwright tsaka magkasing height lang yata si Batangkad si Boatwright. Malaki si Boatwright. Mas patangkad si Boatwright. I mean magkasing tangkad lang si Brownlee tsaka si George King. Parang pareho. Magkaiba laro nila. George King. Bakit? George King ako. Si Boatwright, parang malamya sa depensa Ang alam niya lang, outside shooting Yun lang nakikita ko dati sa San Miguel. Pero malaki. Sige, ikaw Kuya Denzuko. Akin, Boatwright talaga. Yung George King, hindi bagay sa sistema ni Coach Tim Oo, kasi siya ball hug yung George King medyo one-man show Unlike yung Boatwright, nagtatrive sa system. Yan ang importante sa kay Coach Tim Ayun. Pero yun yung target talaga nila. Si Boatwright. Unti-unti nila yan. Unti-unti nila yan. Kuya Denzuko, kasi, 'di ba, si George King natatawag natin na ball hug kasi sino ba namang ibang pwedeng umiscore sa Blackwater? Di ba? Pero ina-naturalize ba yun si George King daw? Ewan ko, parang ineligible daw, pero wala akong idea Pero alam ko lang, ililipat lang sa Ginebra yun Pero kasi andun na sa USA yun Yung George King kasi iba yung laro niya Parang ewan ko lang kung
correct me if I'm wrong, siguro kung baka hindi. Yung level ng ano niya, tingin ko hindi pang FIBA level eh. Yung iba kasi yung professional worth tsaka yung FIBA level eh. Kaya si Brownlee, nakapasok siya dun sa level na yun. Dati kasi hindi pa siya talaga ganun ka ano sa sistema ng ano eh. So yung mga naglaro siya sa mga minor leagues na ano, na hindi professional like yung mga Petaya ano sa Indonesia. So medyo ano yun eh, semi-pro yun eh. So yun yung nakatulong sa kanya na makapag-adjust sa ano sa amateur. Yung kasi parang FIBA amateur setup eh. Parang hindi katulad ng PBA na finesse na ano. So yun lang basa ko lang. Yun lang basa Ikaw, ko mga Aldrin. idols. Sorry. Para sa akin si Benny Boutrad kasi yun yung kailangan ng Gilas eh, outside shooting na malaki. Unlike kay George King, andyan naman yung iba eh na pwedeng pumunan sa magagawa niya. Pati parang hindi siya eligible kasi naglaro sa Team USA na siya eh. Kung gusto niya maglaro sa Philippines, mahabang proseso din eh. Unlike sa naturalization, iaano mo lang sa Congress, then approval ng presidente, yun na. Kumbaga, marami pang pagdadaanan yung kay George King eh. Kasi naglaro na siya sa USA eh. Yun lang. Ikaw, Jay. Sorry, Ikaw, Idol mo. Ako? Hello. Kung tatanungin mo ako, si Boutrad at saka si George King, depende kung nandiyan pa si Junmar, mga ganyan, malalaki, si Kai Soto, kung lalaro ka. Depende yan sa sa naturalized player mo. Kasi kung nandiyan pa sila Kai Soto at si Junmar, pwede si George King. Firepower yun, malakas umiscore yun. Pero pag kulang na tayo sa big man, kasi inside and outside ang laro ni Boutrad, di ba? Kita niyo naman. Pero sa tingin ko sa 2027 wala na si Junmar, parang yung malalaki na natin diyan si Edu na lang siya kasi Kai. Ayun yung sabi ko, nakadepende siya sa nakadepende sa player ng mga kasama niya. Sige, may dadagdag ka Kuya Denzuko bago natin ibalik kay Snow. Hindi, yun lang, dagdag ko lang, Idol. Ang question kasi kay George King, tama nga yung mga natin dito, Aldrin, Boss Aldrin, na yun nga, mahirap na proseso yun kasi nakaano siya sa US, di ba? Na nag-play siya sa US. Kasi sa atin, alam ko yung proseso, pagka na-naturalize, yung allegiance mo dun sa country na yon medyo dapat i-waive mo eh. Ibig sabihin, yung pagka-USA niya, dapat, kumbaga, talagang niya. Unlike yung kay Brownlee kasi, di ba, pinaswear siya talaga na, na parang dual citizen. Dual citizen. Parang gano'n na. So, yung allegiance niya sa US, medyo Amerikano siya. Pero, yung niya, yung ties niya sa US, parang, parang, hindi ko alam kung tama yung term na binaliwala niya, parang gano'n. So, yun lang yung problema. Unlike yung kay Benny Boutrad, madaling kasi, di ba, hindi pa naglalaro sa iba, medyo fresh yung player. Madaling i-sway lang yung sa Congress. Yun lang sa akin, Sir Mark. Thank you. Alright, thank you. Snow, ikaw na. Okay na, Idol. Okay na. So ito, anong topic natin bukas? So let's talk about the MPBL finals, no? Kaya lang, matagal pa to, December 1 pa. Pero at least, sige, try ko maghanap din ng mga info bukas. Dito yan to. Trades. Trades. Sige, trades tayo. Dito yan Siyempre, sa UAE. Idol, pwede din ba dagdag sa topic bukas mga possible big names na sasali sa next draft, PBA draft? Maaga pa kasi, Brad eh. Tsaka ngayon, nag-iipitan ng player. Kasi yung mga big names mo ngayon, Brad, kinakausap na yun ng mga teams. Huwag ka muna titigan muna namin kung pang ilang kami sa draft. Yung kabataan namin kung pang ilan. Tapos tsaka pala magpapadraft. Nako nyo? Tinatago. Gilas Youth, boss. Gilas Youth. Yung mga pwedeng possible na players and coaching staff. Sige. Gilas Youth, sige.
Yung mga pwedeng kunin ni LA, no? Mga pwedeng akutin. Oo, boss, Idol, mga pwede dagdag. Ano? If may if okay ba for SMC na kumuha ng Converge player for Gilas sa pool? Ay. Maganda yan. Talagang hindi ka halatang Converge, ha? Talagang kubukang bibig mo yung Converge, ha? Sige, pag-usapan na ng topic yan. Parang ayaw Converge, parang ayaw ma-develop parang ayaw international Dagdag ko lang. I-ano natin bukas since 22 na bukas. Ano? Since 22 na bukas, yung preview ng opening game natin sa sa 27. Oo nga. Sige, pwede natin pag-usapan yan. Minsan naman, nagsumisegue naman tayo in between. Hindi naman tayo apat na topic Then Sukot, salamat dumating ka kanina tayo ni Tay. Oo nga, late na ako, idol. Medyo Hindi, duda ko, Brad, inayos mo muna yung mga sapatos mo, mga pangmalakasan dyan. Bago ako mag-live, pe-flex ko muna yung mga sapatos. Walang laman yan, idol. Okay. Guys, salamat usap tayo bukas. Tapos bukas titignan ko kung meron na kasing bomba. May isang liga kasi ang pwedeng tumiklop, no? Hindi ko alam kung bukas ko ilalabas. May Gilas pa siguro mga next few days, no? May ligang titiklop. Tandaan niyo yan. Okay? Salamat sa inyo, guys, ha? So, kita-kita tayo. Kita tayo. Salamat, idol. Minsan na tayo, inuman tayo on air, ha? Pag Sabado, ha? Tapos yan. Tapos i-Gcash ko kayo, bili kayong tag-dalawa, tag-tatlo, di ba? Ganun, yun. Tapos, gin. Okay, gin. Dapat gin, ha? Para masarap. Gin ba o sa tigil? Puta, mahirap dun. Baka mura na tayo ng mura dito. Kung ano-ano na mga pinagsasasabi natin, puro na tayo demanda. Anyway, salamat sa inyo, guys. Salamat sa oras. No, sana may mga napulot kayo. Salamat din, lalo na sa iyo, Mark, no, for taking over. Salamat, idol. Salamat. At ganun gagawin natin, may portion tayo na kayo naman yung magtatanong. No, pwede nyo rin kami. Kasi kasawa na rin naman kayong tanongin kami, di ba? So, tanongin natin mga papahinga ka naman. Ulit din kami ng sa mga tanong ninyo. Yung mga gusto pang pumasok, bukas na lang medyo gusto nyo na rin matulog dahil alas 12, no? May get 12:30 na pala. Putra, guys. Salamat po sa inyo. Na dyan. Short word, nag-meeting ako. Bye-bye, ingat. See you. Love you all. Bye-bye. Napanood mo si Noliboy. Uy! Nakalay pa ako. Nakalay pa, di mo siya ba? Thank you, Luis, now. Hindi ko alam out Teka lang, ha. Hindi kasi katulad ng isa. Ayan, end event. Okay. Bye-bye.